Guys, may nakita ako. Makita ko sa inyo. Sino kayo naglagay niya? Tanungin natin. Kasi may nagbutangan ng kibuloy dire. Kapisti ba ng kibuloy dire? Oy! Tanga ni oy, giatay. Dito malangit ani. Pisti ba ng kibuloy? Oy, putar mo aning giatay. Tanga ni oy. Tarpaulin ni Pastor Apollo Sikibuloy, mga mas Mariasan. Ayun, no? Tinanggal. Yung mga Ito na yung pinagsisira, pinakita natin kanina. nilalagay sa Tapos yung ipinalit, trapo. pinalit trapo, tuwang-tuwa pa kayo. Maghintay lang po kayo, ha? Kasi po, bawal yung ginagawa nyo. Nako, yun na. Ginagastusan po ng pera yan, dinagastusan ng panahon yan, tapos sisirain nyo lang. Aba, wag ganon. Hintayin nyo si Atty. Torion. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, Tama. yung may alam na gawing batas Tama. at may planong gumawa ng batas. Tama. Dahil ang Tama. Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. At tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi as parang kumbaga, siya ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. Baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang subscribe, hindi lang bell. I-bell all nyo po para nakatanggap kayo ng notification every time na meron tayong upload. Eto na. Ano ang meron? Laglagan na ito. Estela, Kimbulot, ilalaglag si Saldico. Yan ang title, yan ang thumbnail, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang meron? At meron na hong magandang balita. Anong una, parang nakikitaan natin ng hindi maganda itong isang TV host. Alam naman natin marami siyang tagahanga. Nung una kasi parang merong pahapyaw, merong batikos, parang merong pahaging. Pero ngayon, meron tayong nakitang magandang mensahe mula sa kanya. Ang sabi niya rito, bumoto tayo ng tama. Huwag tayong boboto. Huwag daw tayong boboto dun sa mga namimigay ng ayuda. Sino ba yung namimigay ng ayuda? Tignan nyo. Wala namang namimigay ng ayuda sa Team Suka. Halos lahat sa mga team sinusuka. Tama, di ba? Pero syempre, bago tayo magsimula, sa ating talakayan at reaksyon, meron pa ritong pahapyaw. Umapila na naman ito si Mount Apo. Kaya nasupalpal siya ni Cynthia, ni Cynthia. Nasupalpal siya. Mamaya, abangan nyo sa dulo ng ating video, ito na. Isang like, isang share, sama mo subscribe, bell all nyo. Ito na, ipasok na natin. Mali pala. Hindi pa pala naka-ready. Anak ng bugi na good. So, eto na. Masyado kang nagmamadali kasi, Kuya Goods. Dapat nire-ready mo para maganda sa maganda, di ba? Tapos ang preliminary conference hearing kahapon, inatasan ng Korte Suprema si House Appropriations Chair Stella Kimbo na dumalo sa oral arguments sa April 1, 2 at 3 kasama ang Technical Working Group ng Senado at Kamara. Pero habang ang Korte Suprema ay nakatutok sa paliwanag ni Teacher Stella tungkol sa budget, may isang tanong ang bumabagabag sa publiko. Anong luxury watch kaya ang kanyang isusuot sa Supreme Court? Matatandaan sa ilang public appearances, napansin ang kanyang exquisite taste sa mga luxury watch, kaya't marami ang nag-aabang kung Rolex, Patek, Audemars o Richard Mille ang magiging statement piece niya sa Supreme Court. Matatandaan din sa ilang public appearances, napansin ang kanyang impeccable taste sa designer's bag. Kaya't marami ang nag-aabang kung Hermes, Chanel, Louis Vuitton o Dior ang magiging statement piece niya sa Supreme Court. Pero may isang source ang nakapagsabi
na sobrang tarantang-taranta na itong Stella Kimbo dahil hindi nga niya daw alam kung paano siya haharap sa Korte Suprema at magpapaliwanag kung paano niya dedepensahan ang 2025 National Budget o GAA na kung tutuusin ay dapat itong si Zaldico ang haharap dito sa Korte Suprema na siyang magpapaliwanag dahil matatandaan natin na bigla na lamang pinalitan itong si Zaldico ni Stella Kimbo. Ngayong naipit itong si Stella Kimbo. Ano kaya ang gagawin ni Kimbo? Ilaglag kaya niya si Zaldico? I'm supposed na Pwedeng mangyari. Pwedeng hindi. Oo, pwedeng dumiretso pa rin yung playbook. Oo, pwede pa rin yung stick to the plan. Oo, ganun-ganun lang sila kadali. Pero ito matindi. Ang Korte Suprema o Supreme Court, hindi nila mabibilog. Hindi nila magugoyo. At hindi nila mapapaikot at hindi nila matatapalan. Yan ang i-assure natin. Kasi kita nyo oo, nagkakabistuhan na, unti-unti na lumalabas. Ginisa na nga si Limiasco Di ba? Oo. Pag ito ang humarap, alam niyo naman yung karakas nito pag nauutal ito. Pag sumagot, pag alam nyo nga nagkakaroon ng nervyos. Minsan napanood niyo ho ba yan? Nung nagkaroon ng hearing, parang nakalimutan ko na yung pangalan, taga Bicol din, yung kulay pula na nagsalita na tumakbong senador na nag-withdraw. Nakalimutan na. Si Herbert. Herbert ba? Herbert. Oo. Biglang nag-withdraw Malakas yung pangalan niya Akala nga natin siya yung magiging senador Dahil nagkaroon siya ng boses. Wala. Sayang eto. Baka mamaya mautal-utal at biglang umamin ang lola nyo. Abangan natin yan. Malapit na ho yung patawag. Adrian Pascual. Parang naaamoy ko na ilalaglag ni Stella si Zaldi sa Yan. Supreme Court para makatakas sa liabilities niya. Sigurado, magtatanong na naman itong Stella Kimbo sa likuran niya yung mga hinay niyang mga abogado. Yan. Kaso, Supreme Court yan. Di katulad ng pinanggagalingan niya sa Kongreso. May mga abogadong kasama, pati sa Senado. Talagang makikita na ng taong bayan yung tapang at angas na ginagawa nila sa tuwadcom hearing ay magagawa pa din kaya nila sa harap ng mga associate justices ng Hindi na. Korte Suprema. Battle of the Brains ang labanan. Hindi kasama ang cite for contempt Tama. na ipinapantakot nila sa mga resource person kapag hindi pabor sa kanila ang mga sinasabi. I'm sure mga kasweet, excited na rin kayong marinig kung paano magkanda utal-utal at mabulol itong si Stella Kimbo sa kanyang pagharap sa Korte Suprema, kung paano niya didepensahan at ipapaliwanag ang 2025 national budget. Dahil dito ay nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Toker sa pagpapatawag ng Korte Suprema kay Stella Kimbo upang magpaliwanag sa 2025 national budget. Umpisa na ng karma ng mga buwayang kongresista. Yan. Ang full video, panoorin natin. Paktay ka ngayon, Stella Kimbo. Mauutal-utal ka na naman ito. Basahin natin mga lords. Stella, pinadadalo ng Korte Suprema. Ipinag-utos ang pagpapatuloy ng oral arguments sa Abril 1, 2 at 3, 2025 at partikular na hinihingi ang presensya ni Kong Stella Kimbo, Chairman ng House Committee on Appropriations. Ay, media pa nga lang, utal-utal ka na. Yung haharapin mo pa ang Korte Suprema. Grabe, alam nyo mga lords, na save by the bell yung unano. Si Zaldico, na save by the bell. Nag-resign kasi agad siya. At ngayon, ang naiipit si Stella. Patay, diba? And I really like, yung proseso na ginagawa sa Supreme Court kasi talagang ginigisa, hinihimay nila
And excited ako kung paano mautal-utal itong si Stella Kimbo. Sana talaga mabigyan ng hustisya ang pinaggagawa nilang kataluhan sa 2025 budget ng Pilipinas. Ang karma di magsaba. Yan. Tama talaga yung sinasabi ni VP Inday Sara. Kasi alam niyo mga Lods, nung kasagsagan pa ng Tuwadcom, di ba? Nung kasagsagan pa ng mga kung ano-anong hearing at kauihan ang pinagagagawa, di ba, ng House of Representatives. Kung sino-sino ang mga pinagtatatawag nila. Mga empleyado ng DepEd, sila VP Inday Sara, at kung sino-sino pa na sa totoo lang, nasayang lang ang mga oras nila sa walang kwentang hearing na pinagagagawa ng mga kongresista. Pero ngayon, mga Lods, dumating na ang karma nila. Sila na naman ngayon ang pinagtatatawag sa Korte Suprema. Tama. Yan na. Ito na yung karma. Ha? Hindi lang yan. Hindi lang sila. Abangan natin doon sa mga nababalita na pumirma. At yung binulgar ni Mayor na taga Baguio, abangan natin. Baka mamaya lahat yun ay ipatawag din at ipalabas yung mga kaban ng bayan. Sana ganun ang mangyari para makita natin ang kagandahan at kaayusan ng ating justice system sa Pilipinas. Ito na nga, ibibigay ko na sa inyo ang nakakaganda, nakakatuwa, nakakagalak na anong tawag dito? Na balita, no? Ito ay hindi pa naman tayo buo na nagkakaroon ng tiwala, pero may bahid ng kagandahang balita sa mensahe ni Vice. Noon, nakakarinig tayo ng hindi maganda, pero sa pamamagitan ng pahayag niya, isang endorso na yun. Isang mensahe na yun na huwag kayong boboto sa mga dorobo. Kayo na hong bahala humusga pagdating dito. Pasok natin. At tila nahimasmasan na ang komedyanteng si Vice Ganda. Sa kanyang programa ay tila pinatamaan niya ang mga senatorial candidate ni BBM. Maging ang mga kaalyadong kongresista ni BBM ay kanyang pinatamaan din. Huwag na daw bumoto ng hindi abogado at huwag na ding bumoto ng mga kongresistang puro pamimigay lamang ng ayuda ang alam. Marami pang patama si Vice Ganda. Abangan ang buong detalye sa buong video. Samantalay nagpa-victim naman itong si Representative Ace Barbers. Nang kasuhan siya ng mga pro-Duterte vloggers. Matapos umanong paulit-ulit na tawaging narco at pogo vloggers, pati na rin mga fake news purveyors sa mga TV at radio interviews ang mga kilalang social media influencers. Biglang nagbago ng tono si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Siya raw ay biktima ng matapos siyang kasuhan ng libel ng mga vloggers. Ayon kay Ace Barbers, ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay pure harassment case na ang layunin daw ay pigilan ng kanyang congressional probe. Aniya, takot humarap yang mga yan sa TRICOM. In fact, their basis for filing a libel case against me is pure harassment para lang mahinto ang investigation at committee hearings. Matatanda ang inakusahan ni Barbers ang ilang mga vloggers ng pagkakaroon ng koneksyon sa Pogo Syndicates at DRUG networks. Ngunit ngayon ay tila siya pa ang nagre-reklamo ng kasuhan siya ng libel ni na Attorney Trixie Cruz Angeles, Dr. Loring Badoy, Cusette Chu, Kathy Binag, Joey DeVive, MJ Camao Reyes, Mark Anthony Lopez at iba pa. Paliwanag ni Barbers, binaluktot lang daw ang kanyang mga pahayag at wala naman siyang pinangalan ng tao. Ayon pa kay Ace Barbers, they're saying na tinawag ko silang narco-vloggers at pogo-vloggers. Totoo, sinabi ko na may mga vloggers na patuloy na nagkakalat ng fake news laban sa gobyerno at mukhang pinopondohan ng mga sindikatong ito. But I never named names.
Ngunit ayon naman sa mga nagsampa ng kaso, ginawa ni Barbers ang kanyang mga paratang sa mga TV at radio interviews sa labas ng Kongreso at hindi sakop ng kanyang parliamentary immunity. Hindi raw siya protektado ng batas laban sa libel at pananagutan ng kanyang mga pahayag na ginawa sa labas ng plenaryo. Dagdag pa ng mga nagsampa ng kaso, hindi maliit na bagay ang mga paratang ni Barbers. Nasira ang kanilang reputasyon, nagkaroon ng takot sa kanilang pamilya at naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Narito ang full video na kung saan diretsang sinupalpad ni Vice Ganda ang mga buwayang kongresistang walang alam kundi mamigilaman ng ayuda at hindi gumawa ng mga batas. Kanya ring pinatamaan ang mga senatorial candidate ni BBM na dapat daw ang iboto ng taong bayan ay mga abogado na talagang siguradong makakagawa ng batas para sa mga Pilipino. Good job ka dito, Vice Ganda. Narito ang full video, panoorin natin. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, Tama. yung may alam na gawing batas Tama. at may planong gumawa ng batas. Tama. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay? Di ba? Tama. Yun Tama talaga ka ang dyan. pamunahin nila, yung paggawa, lawmaking sila. Yes. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi Yes. mamimigay sila ng pera. Correct. Lawmaking po ito, ha? Ayan, very good, Vice Ganda. Narinig nyo, mga buhaya? Bakit kayo namimigay ng ayuda? Ang trabaho nyo po ay tagagawa ng batas. Tambalaslas. Diba? Isa pa yun, ginagawa nilang tama ang mali. Like mga kongresista, ang dapat gagawin nyo, tagagawa kayo ng batas. Lawmakers nga, di ba? Bakit? Naging DSWD na kayo. Bakit tagabigay na lang kayo ng ayuda? Mga walang silbi. Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 Ito yung mga yung hearing ng yung si Limasco. Oo. Utal-utal ang mama dito eh. Tuloy natin. billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang. Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. All right, 89 60 billion, not 69. Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. All right, so what 89 is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year did 2024. it help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer? No? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor. Yes or expanding no? the benefit payment. All Tumaas pa So siya. I will go to my next question. Yes po. Ito. Dito kayo mabubuwisit. Yung mga naninira kay Pastor Kibuloy, tigilan nyo na yan. Ang bait-bait ng tao. Religious leader, sisiraan nyo. Diba? Meron video na ang pangit ng ginawa. So, siguro, ganun talaga ang pag-uugali ng mamang ito. At sasagutin niya ni Idol Master Judea at si Kuya Larn ba to? Sorry hindi ko masyadong si Kuya Edmar. Eto, ipapakita ko lang yung slide na mabubuwisit ka doon sa ginawa. Biluin mo yung tarpaulin ni Pastor Kibuloy, binaklas. Oo, pinalitan. Dapat hindi mo na binidyo, kuya. Nakakayaho yung ginawa mo. Anong sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo? Bastos ang pag-uugali mo. Sino ito? Hindi ho natin kilala, pero makikilala ngayon siya ng
milyon-milyon tao. Ito na. May nakita ako. Pakita ko sa inyo. Saka lang ha, hindi pumasok eh. I-add natin. Adds to stage. May nakita ako. Pakita ko sa inyo. Wait. Ano nangyari? Guys, may Ano nangyari? Kailangan natin ng add scene, media presentation, show image. Ito na. Ha? Ito papakita ko lang sa inyo. Ito naman si Kuya. Oh. Kuya, hindi kami galit sa iyo. Galit na galit sa iyo ang mga taong apektado sa ginawa mo. Ito ha. Guys, may nakita ako. Pakita ko sa inyo. Sino kayo naglagay niya? Tanungin natin. Kasi may nagbutangan ng kibuloy dire. Kapisti ba ng kibuloy dire? Oy! Tanga ni oy, giatay. Ita malangit ani. Pisti ba ng kibuloy? Oy, putar mo aning giatay. Tanga ni oy. Kibuloy oy, putar mo aning giatay. Tanga ni oy. Bastos si Kuya. Wala sa hulog si Kuya, hindi magandang ehemplo. Kaya sasagutin yan, Nino, ito sa tawag dito, sa balitang ito ha. Kaya kayo po, kung kayo ho ay tawag nito, kayo po ay nakakakita ng mga ganyang bagay, huwag niyong gagayahin. Pangit yan. Dahil yung tao ho ay wala hong ginagawang masama sa inyo, bagkus kumakandidato para maging maayos ang sambayan ng Pilipinas. Hindi naman kayo pinipirwisyo ni Pastor. Si Kuya parang, Kuya, hindi maganda yung ginawa mo. Ha? Ito ang sagot sa'yo. Corrupt. Okay, 'di ba? Kasi ang si Pastor talagang ayaw niya sa mga corrupt dahil Tama. yan yung tawag niyan, nagdadala ng malaking problema sa ating bansa, yung pera sa lipunan. Tama, yung pera intended sa mga proyekto, Yan. intended sa mga programa ng ating pamahalaan or sa ating mga kababayan, nawawala at napupunta lang doon sa bulsa. Yun. Yung masasagasaan partner, galit na galit at Tama. ayaw talaga makapasok. Biruin mo, sinusulong pa naman ni Pastor Apollo Sikibuloy yung death penalty. Nako po. Maraming mamamatay dyan ng mga Delikado yan. mga politikong kawatan. Tapos, pangalawa, na alam ko na ayaw kay Pastor Apollo Sikibuloy yung CPP, NPA, Nako po. NDF. Oo. Yan Yung mga terorista na yan, Oo. mga kapartner, dahil yan yung nagdadala ng salot sa ating lipunan. Yes. Ano pang alam mo? At alam pa natin partner, etong mga tarpaulin ni Pastor Apollo Sikibuloy, mga mas mariasan. Ayun, Tinanggal. yung mga Ito na yung pinasisira, pinakita natin kanina. Nilalagay sa Tapos yung ipinalit trapo. pinalit trapo, tuwang-tuwa pa kayo. Maghintay lang po kayo ha. Kasi po, bawal yung ginagawa nyo. Nako, yun na. Ginagastusan po ng pera yan, dinagastusan ng panahon yan, tapos sisirain nyo lang. Aba, wag ganon. Hintayin nyo si Atty. Torion. Nako, yan na, Latagan yan na, tayo yan ng na. plataforma. Nako, si Kuya, magkakaroon ata ng problema. Oo, Kuya, kitang-kita yung video mo. Kitang-kita yung mukha mo. Hindi mo na ito madidelete. Download na ito. Na-download na. Ang problema nito, Kuya, baka kasuhan ka. Abangan mo, sabi dito. Hanggang kailan na ito. Oo, saka pag may nakita kang tarpaulin ni Pastor Kibuloy, Kuya, wag mo nang tanggalin. Baka may makakita pa sa'yo na supporter ni Pastor o magkaroon pa kayo ng argumento. No? Oo, tigil mo na yung masamang gawin, Kuya. Pangit yan. Wag yung mga ganyan na sisirain nyo, Tama. yung mga tarpaulin. Patunay lang yan na malakas si Pastor Apollo Sikibuloy. Yan. Gumagawa sila Totoo. ng hakbang para mapigilan ito. Oo. Dahil talagang hindi naman nako-compromise itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Yes. No, sa kabila ng mga panggigipit, sa kabila ng kumbaga naging personality ni si Pastor, every mga sinasabi niya talagang pinapaniwalaan ng taong bayan at naisisiwalat na enlighten ng ating mga kababayan. So, banda talaga ito. Yes. Kung ikaw may masamang plano sa ating mga kababayan, no? Gusto mo silang gatasan at ang hadlang mo ay isang mabuti, talaga namang kalaban ka ng masama. Matitreten ka talaga. Oo, partner. yung mga masasama, Oo. manginginig.
Oo. Dapat itumba. Mga demonyo lang yung Demonyo lang ang gumagawa niya, partner. Eh. yung mga ayaw kay Oo. Pastor Apollo Sikibuloy. Ayan oh. Oo. Oh, Ayan. ang mga alagad ng magnanakaw at mandarambong. Biruin mo kung ma-implement yung tawag nito, death penalty. Nako po, ang daming masasagasaan niyang partner. Kaya Oo. tayo, pakiusap lang natin, dapat maging patas lang tayo. Hindi yung Oo. latagan tayo ng plataforma, latagan tayo, pagalingan na lang tayo magano. Kung sila'y Oo. naniniwala na yung kanilang kandidato ay Magaling. may malaking tulong at magaling, hindi mo na kailangan na manira ng mga poster, Yes. mag-alok ng... Actually, bawal din pala yan. Oo. Bawal po yan. Parang vote buying din yan. Yes. So, binibili yung boto nyo na wag nyong iboto ang isang kandidato. Yes. Kaya gaya dito sa ating mga namomonitor. Pakibalik nga yung flash. Sino pa? Oo. Yung mga drogista at mga protektor ng illegal na droga. Nako. Oo. Yung mga bangag Mga bangag. Oo. sa pinagbabawal na gamot. Sino ba mga bangag ngayon dito? Sabi Marami nila, na yan. marami na. Minsan nga, nakikita ko sa Facebook, parang wala lang sa kanila. Parang, sabi ko, bagong content na ba ito ngayon na Facebook? Oo, magpaparami daw yung mga bangag kasama yung leader nila eh. Naku po. Di ba? Mga trolls na bayaran. Yan. Oh, yung sabi pa nga nila, ang trolls daw is nasa mga kritiko daw ng gobyerno. Kung mapapansin natin yung mga pumupuri na mga post na bogus yung kanilang mga profile, yung mga pumupuri sa mga post ng gobyerno, Parang yun ang trolls. parang yun ang trolls. Baliktad Di po ata. ba parang ang gusto nilang sabihin na kung ikaw ay kritiko ng gobyerno, nakita yan sa social media, trolls ka. Yan. Parang mali po ata yun. Oo. Hindi mo pinapakinggan ang bugso ng damdamin ng mamamayang Pilipino. Or hindi nila alam ang meaning ng trolls. Oo. Diba? Meron pa ng video na pinagmamalaki ni BBM na meron daw siyang trolls. Pinangalanan pa nga niya eh. Oo, diba? Nakita mo yun? Oo. Meron kaming trolls. 3 yun eh. Troll farm. Mention. Oo. Troll farm. Oo. Oh. Sino pang kalaban ni Pastor Apollo Sikibuloy? Yung mainstream media na bayaran. Bayaran. Oo. Tama. Tinamaan ka di ikaw na. Oo, tama. Kung maalala mo, Oo. ang SMNI, ang isa sa mga naging tulay Yes. para manalo itong si Marcos Jr. Kasi nga, wala nang, nandidiri na yung ibang media sa kanya eh. Wala na gusto lumapit Alam niyo yung sa kanya. pagka panalo pa nga niya, nagme-make face pa yung yung mga anchor nila doon. Oo. Diba? So, dahil nandidiri, mismo sinabi niya yan dun sa speech, kaya kumuha siya ng mga troll armies daw. Oo. Sabi niya sa speech na wala, di tayo na dyan sa mga mainstream media, binabanatan pa tayo ng Rappler, ganito, Oo. ganyan. So, ang naging isa sa mga medium or channel niya na maisiwalat yung kanyang mga gustong sabihin ay ang SMNI. Binigyan siya ng pagkakataon kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Pero, ang SMNI po ba ay nagpa-compromise doon sa kanila? Hindi, pag nanindigan tayo, kung mayroon tayong nakitang mali, maninindigan tayo. Hindi tayo na, Siguro, ayusin mo na kami. siguro partner na gumagaya sila doon sa ginagawa ninyo. Love your enemy. Ito naman, bribe your enemy. Oo, di ba? Bribe your enemy. Mga fabricated na kaso ni Pastor sa Amerika, Pilipinas na kagagawa ng mga ultra-leftist. Yan po, Yan. ilan Yan lang na. yan sa mga ayaw kay Pastor Apollo Sikibuloy na siya po ay manalo. In short, mga demonyo yan. Yan. Kasi ayaw ng mga magagandang mga proyekto, ayaw ng pagbabago sa ating Pilipinas. No? Kaya nga, kung mapapakinggan nyo lahat-lahat, mga 70 to 80 bills na, Yes. yung parang proposal niya, mga panukalang batas na naidadraft na niya ni Pastor Apollo Sikibuloy, once na ito talaga ay maisulong, ang hindi papabor, ang hindi boboto nito, sure ako, anti-Pilipino. Anti-Filipino. At Mga nandun siya sa 4 na yun. Yung pinagpilian. 5 na pinagpilian natin. Ay, 8 pala yan. Dami pala niya. Yan yung mga bagay-bagay, ha? Kasi, bakit naman kasi pinapakilaman nyo yung tarpaulin na may tarpaulin? Inutusan ba kayo? Para gawin yung mga bagay na yan? Nakakahiya ho kayo, kitang-kita ho kayo, pinost nyo pa. Oo, parang pinagmamalaki nyo pa yung kabalahuraan nyo sa sarili. At saka baka gayahin kayo ng mga bata. Dapat hindi nyo na pinost yan. Pangit ho yung ginawa nyo. Mama, Manong, Kuya, sabi ni Kuya Master Judea, oo, mag-abang-abang ka lang. Andiyan si Atty. Torrio, nabanggit niya.
Mali ho yan. Bawal ho yan ginawa nyo. Ang pwede lang magtanggal niyan ay COMELEC. Kung alam nyong labag, alam ng alam at lumabag ka, ay COMELEC ka magtatanggal. At ikaw ay magtatanggal at papalitan mo ng isang tarpaulin, eh hindi ho maganda. Eh kaya naman ito nasupalpal itong si ano, ipasok natin ito ha. Nasupalpal ho ang babae. Pakilamera kasi. Oo. Umapila ba naman si Castro, umapila sa Senado na simula ng impeachment. Anak ka ng tipaklong naman, oo. Lahat na lang pinakialaman mo, lahat na lang gusto mong pangunahan. Eh hindi nga, ayaw nga ng Senado, ayaw ng mga senador. Eh pasok natin 'to baka para magkaalaman at alam mo na hindi ka papansin ng mga senador, Oo, Mount Apo, pakinggan mo 'to. Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na hindi maaaring pilitin ng Senado na mag-convene habang naka-recess ang Kongreso. Samantala, binigyan diin ni Senator Cynthia Villar na hindi maaaring diktahan ng Senate President ang mga senador sa proseso ng impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagkasalita, siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga, siya ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. Baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Pahiya. Nakita nyo, alam na alam ni Villar. May pakinabang sa Kamara, sa House, pero sa Senate daw, ay hindi lang ho natin alam ha. Pero ang sister rito, sinupalpal. Napahiya ka ngayon, Mount Apo. Kaya tigil-tigil na. Kaya sabi ko nga, lagi kayong antabay sa ating mga nilalabas na video. Everyday meron tayong upload, like and share. Hanggang mamaya ho, merong upload. Bye-bye.